Okay mga kaibigan, Silver Boys TV, 5 po sa mga kasamang akusado ni Kibuloy sumuko na. Pag-aresto kay Pastor Kibuloy, mainit. Panoorin po natin ito, courtesy of News 5 Everywhere. Let's go! Pinasusuko na ng NBI si Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa mga kasong child at sexual abuse. Siya na lang kasi ang tinutugis ngayong sumuko na ang 5 niyang kasamahan. Nako, siya na lang! Pastor Kibuloy, ikaw na lang ang tinutugis. 5 sa mga kasama mo sumuko na. Anong klase namang leader yan pag ganyan? Yung mga alipores mo sumuko na? Ikaw? Safe pa din? Parang may kilala akong ganyan nung panahon pa ng Katipunan na. Well, anyway, sige. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balita niya, si Jenny Dongon. Jenny, anong update dyan? Cheryl, tanging si Pastor Apollo Kibuloy na lang nga ang tinutugis ng mga otoridad. 5 kasi sa mga kapwa niya akusado sa kasong child abuse, sumuko na sa NBI. Pinakahuli dyan, ang 2 niyang personal assistant na sumuko kaninang umaga. Okay, yung mga PA niya pala sumuko na. Kusang sumuko sa NBI Davao Region ang 2 sa mga kapwa akusado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong child abuse. Sila sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada. Kapos sila mga personal assistant. Yan, yung Jacqueline Roy at Ingrid Canada, yan yung laging nababanggit sa mga testimonya ng mga nooy kabataan pa ng mga kababaihan na naabuso di umano ni Kibuloy. Yang 2 yan ang laging na nababanggit na inire-ready daw sila bago gamitin di umano ni Kibuloy. So talagang eto na, mahaharap na sila sa pag-uusig mga kaibigan. Nagpadala raw ng surrender feelers ang 2 matapos sumuko kahapon ang 3 pang akusado na sina Crescente Canada, Pauline Canada at Sylvia Simanes. Puro pada Canada mga kaibigan. Saan kaya yan? Toronto? And they don't want that they will hide all the time while nakatende itong kaso. Okay, di naman, ayaw naman na, di ba, na sumikip ang mundo nila, yung mga kasama ni Kibuloy sa kaso, so sumuko sila. Tama nga naman. Kibuloy, nasan ka na ba? Available ang kasong child abuse, kaya agad nagkansa ng tig 80,000 pesos sina Roy at Canada matapos sumuko kanina umaga. Tanging si Pastor Kibuloy na lang ang hindi pa rin lumalantad, kaya itinuturing na siyang pugante ng mga otoridad. 2 kaso ang kinakaharap niya. Fugitive na ang self-proclaimed appointed son of God. Naku po, na. And very interesting if ipagtatanggol pa rin siya ni Digong, ni Sara Duterte, ni Amy, ni Cynthia Villar at etc. Kasi kung ituturing ka ng pugante or fugitive ng mga otoridad, kung poprotektahan ka nitong mga opisyal, parang na din yun. Alam ko mayroon na ring legal liability yun. Kung magpoprotect ka ng isang pugante, di ba? Correct me if I'm wrong. Comment down below yung mga abogado dyan o yung mga kapulisan natin. Comment down below. Sa Davao Regional Trial Court. Una, kasong child abuse kasama ang 5 sumuko. At pangalawa, sexual abuse na available din para sa halagang 200,000 pesos. Nagbuo naman ang NBI at mga pulis sa ilan pang properties ni Kibuloy kanina para isilbi ang 2 warrant of arrest. Pero ni anino ng pastor, hindi nila nakita. Tanging mga abogado lang niya ang humarap sa mga otoridad. Kumpiyansa naman ng NBI na nandito pa sa Davao si Kibuloy. Sinabi rin ng Bureau of Immigration na hindi pa ito nakakalabas ng Pilipinas. Sana. Meron tayong mga monitoring na andito pa siya sa Davao. But this warrant of arrest is unexpected. Siguro ang paglabas ito kahapon, kami yung first na nakakuha. And alam na rin nila. And we surmise na siguro si Pastor andito pa. Nakikipagnegosasyon na rin ang NBI para kusa na lang sumuko si Kibuloy. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy sa Regional Trial Court para magpiyansa. Ang tanong... Okay. So, sabi kanina, may piyansa yung mga kaso niya. Isa 80,000, isa 200K something. So, pag ba inaresto siya, makakapagpiyansa lang din siya? Panoorin pa natin. Dahil bailable ang mga kaso laban kay Kibuloy, papakawalan din ba siya katulad ng 5 mga sumukong akusado? That's the question. Automatic yan, since alam na rin namin na meron siyang contempt warrant sa
Senado and sa Congress, once na mahuli natin si Pastor Kibuloy, automatic, kasi available man to dito, he will be turned over to Manila. Nako, yun lang. Okay. Ay, ito na pala. Although available ang mga kasong naisampa sa korte kay Kibuloy, isang 80K, isang 200K, pero dahil meron siya mga pending warrant sa Senado at sa Kongreso, kahit po available ang kanyang kaso, ite-turn over po siya sa Manila. Doon po siya madedetain. Okay, so walang takas. Once na sumuko si Kibuloy, kahit magpiyansa pa siya para sa kanyang mga kasong kriminal, isusurrender po siya sa Manila pala. Okay, kaya siguro ayaw magpakita na at apugante na si Kibuloy. Cheryl, nakatutok okay. na ang So, ayun mga kaibigan. Kaya pala din, siguro alam na nila yan. Kasi syempre may mga legal counsel yan, may mga abogado yan. Siguro, boss, wag kang sumuko, boss. Kasi kahit na, di ba, available yung mga kaso mo dito, hihingiin ka ng Senado, hihingiin ka ng Kongreso, at madedetain ka na. So, yun siguro ang dahilan kung bakit yung 5 sa kanyang mga kapwa-akusado ay sumuko na, siya na lamang po ang at large pa rin. At itinuturing na nga po ngayon fugitive ng NBI at ng otoridad. Okay. Ano po ang gagawin ng mga kumakampi, nagpoprotekta kay Kibuloy? Pakatutukan po natin. At sa iyo, Pastor Kibuloy, the self-proclaimed appointed son of God, kung talagang wala kang kasalanan sinasabi mo, huwag ka dapat matakot humarap. Patunayan mo, kung kaya mo, yung sinasabi mong inosente ka at wala kang ginawang mali. Tingnan natin. Silver Force TV, magandang gabi sa inyo lahat.